Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joshua. Taga-Samar po ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol ito sa karanasan ko at ng pinsan ko na itago niyo na lamang sa pangalang Boyax. Astig ng pangalan, no? Natatandaan ko pang nasa edad 20 pa lamang ako nang maranasan ko ang pangyayaring ito. At ng mga panahong iyon, ay aaminin kong may pagkababaero ako, mga kaaswang, mga karomantik. Alright. Kung magpalit nga ako ng nobya noon, parang nagpapalit lamang ako ng damit at wala akong pakialam. Kahit na may masaktan man akong babae o sa mga mararamdaman nila. Kahit na umiiyak sila sa harapan ko at nakikiusap, ay binabaliwala ko na lamang iyon. Ang sa akin lang, kung saan ako masaya, doon ako. Ika nga ng mga pinsan kong kagaya ko ring mga babaero. Dapat habang binata pa, ay magpakasasaan na umano kami. Gawin na ang lahat ng mga gustong gawin at nagpapasaya sa buhay. Dahil oras na magsipag-asawa na raw kami, hinding-hindi na namin magagawa pa ang mga bagay na naising gawin. At bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, i-subscribe mo na o balato mo na sa akin. Maraming salamat. Dahil nga sa impluensya na rin ng mga pinsan ko at iba pang mga barkada, ay gano'n na nga ang nangyari. Sa bawat baryong napupuntahan namin, kapag may mga piyesta o anumang handa ang kaganapan, matik na yan, Sir Casper. Hindi kami pwedeng uuwing walang napormahang dalaga sa baryong napupuntahan namin. Hindi kami uuwi hanggat walang naging kasintahan. Sa mga nakikinig na mga chicks boy dyan, alam siyo na, relate kayo, di ba? At dahil nga sa pagiging babaero ko, ay dito ko maranasan ang isang pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan magpasa hanggang ngayon. Isang beses noon, nagkaroon ako ng bagong katrabahong tawagin niyo na lang po sa pangalang Ronabet o Beth sa Palayaw. Unang tingin ko pa lang sa dalaga, mga kaswang, ay hindi ko maiwasang umanga sa kanya. Napakaamo ng kanyang mukha, balingkinita ng katawan, at maladyosa kong pagmasdan. Ewan ko ba kung bakit sa lahat ng babaeng nakasalamuha ko, ay sa kanya lamang ako nilukuban ng hiya. Kumbaga, wala akong lakas ng loob na lumapit sa kanya para makipag-usap. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang nararamdaman ko. Gayong isa ako sa tinaguriang matinik pagdating sa babae. Kinakabahan ako at hindi makapagsalita sa ating nasa harapan ko na ang dalaga. Para bang bigla-bigla akong natatameme at nabablangko ang isipan. Pinsan, napansin ko lang mukhang tinamaan ka na yata doon sa bago nating katrabaho ah. Biro pa sa akin ang pinsan kong si Boyax nang magmerienda kami sa tapat ng pinagtatrabahuan namin. Matapos siyang sipsipin ng soft drinks ay humithit siya ng sigarilyo at nagsalita uli. Ang ibig kong sabihin, insan, mukhang matindi ang tama mo doon kay Beth. Halos na uutal-utal ka kung magsalita tuwing kinakausap ka niya. Anya sabay tawa na aakalain mong nang asar. Sige, mangasar ka pa. Kukutungan talaga kita dyan. Wika ako sa kanya. Mas lalo naman siyang tumawa at binaliwala ang mga pagbabanta ko sa kanyang kutungan ko siya. Sa bagay, kabisado na niya kasi ang ugali ko. Alam na alam niyang hanggang salita lang ako at hindi ko totohanin ang mga sinasabi. Sabihin mo na kasing may pagtingin ka din doon sa katrabaho nating si Beth.
Gusto mo tulungan pa kita eh. Muling wika niya. Si Raulo, manahimik ka na nga lang dyan. Marinig ka pa ng tao, nakakahiya. Saway ko sa kanya. Sus, at kailan pa naduwag ang babaerong pinsan ko ha? Naloko na. Mukhang tinamahaan ka na nga yata. Aniya sabay hagalpak ng tawa. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya nung matanaw kong papalapit si Beth sa tindahan kung saan kami naroroon. Sinaway ko si Boyax at sinabihang manahimik na siya dahil papalapit na sa amin si Beth. Mabuti na lang at pinakinggan niya ang sinabi ko. Kaya naman noong makalapit na sa amin si Beth at bumili sa tindahan ay nananahimik na ang pinsan ko. Pero kita ko pa rin sa mga mata niya ang pang-aasar. Pero hindi niya lang iyon masabi-sabi. Sa paglipas nga ng mga araw at linggo, ay unti-unti ko nang nakapalagayan ng loob ang dalaga. Ang pinsan ko naman ay walang tigil pa rin sa pang-aasar. Hanggang sa nakarating na nga kay Beth ang ginagawa niyang pang-aasar. Isang araw noon, maaga pa lang ay pumasok na ako sa trabaho. Hindi ko na hinintay pa si Boyax. Gawa ng nagmamadali na ako dahil baka maabutan ako ng ulan sa daanon. Saktong pagdating ko sa trabaho, ay dalawa sa katrabaho ko pa lang ang naroroon at isa naroon si Beth. Abala na sila sa kanya-kanyang ginagawang trabaho kaya hindi nila napansing nakarating na ako. Dumiretso na ako sa trabahong nakatuka sa akin at sinimulan ko na ang ginagawa ko. Maya-maya pa ay napansin kong parang may kinakausap si Beth. Narinig kong bumubulong-bulong siya pero hindi ko naman maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Isa pa, nakita kong wala naman siyang kaharap o taong malapit sa kanya. Kaya bakit siya nagsasalitang mag-isa? Nung una hinayaan ko lang siya sa ginagawa at pinilit na huwag nang pansinin ang kakaibang ikinikilos niya. Subalit habang lumilipas ang ilang minuto, ay napapansin kong parang may kaaway na siya base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Yun bang parang may kinagagalitan siyang tao, Sir Casper? Pero pabulong lang iyon. Tapos ay magsasalita na naman siya ng kung ano-anong dialektong hindi ko maintindihan. Noong hindi na ako makatiis pa, ay marahan kong nilapitan ng dalaga at tinanong kung ayos lang ba siya. Tila nagulat naman ang dalaga nang lingunin niya ako at saglit na hindi nakapagsalita. Muli ay tinanong ko siya kung may problema ba siya. Kanina ko pa kasi siya nakikitang parang may kinakausap. Oo, ayos lang ako. Kinakausap? Ha? Wala naman akong kinakausap. Ganun lang talaga ako pag mapag-isa. Nagsasalita ng kung ano-ano para hindi ako maboryo. Huwag mo na lang akong pansinin. Sagot niya sabay iwas ng tingin sa akin. At muli nang itinuon ang pansin sa ginagawa. Nagtataka man ay bumalik na lamang ako sa ginagawa. Sakto namang dumating na si Boyax. Kaya nakalimutan ko na ang tungkol sa ginagawa kanina ni Beth. Sa pagdaan ng mga oras ay naging abala na kami sa kanya-kanyang trabaho. Kinahapon na noon, bago kami nagsipag-uwian, ay nilapitan ako ni Beth at tinanong kung may lakad ba raw ako sa linggo. Saglit na nagkatinginan kami ni Boyax. Bakit mo pala naitanong kung may lakad ba ako sa linggo? Balik na tanong ko sa kanya. Sapagkat kinakabahan ako dahil sa iyon pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong nilapitan ako ni Beth at tinanong ng ganon. Marahil ay nahalata ni Boyax na kinakabahan ako, kaya tinapik niya ang balikat ko at ngumiti. Oo nga naman, Beth, bakit mo na itanong kay Joshua kung may lakad ba siya sa linggo? Bakit? May pupuntahan ba kayo?
Segundang tanong ni Boyax. Sira, may handaan kasi sa bahay. Gusto ko sanang imbitahan kayong lahat na mga katrabaho ko. Aniya at malapad na nakangiti. Talaga? Naku, yun naman pala insan eh. Sige na, umayag ka na. Alam ko namang wala kang gagawin sa linggo eh. Wika pa ng pinsan ko. At siya nang sumang-ayon sa paanyaya ng dalaga. Noong papauwi na nga kami, ay walang tigil sa pagdadaldal ang pinsan ko. Kung ano-ano ang mga sinasabi niyang wala namang katuturan. Kaya siya tamang-tama umano. Dahil pagkakataon ko nang dumiskarte sa dalaga. Sasabihin ko na ang mga dapat sabihin kay Beth. Nang sa ganun ay wala akong pagsisisihan sa huli. Tinawanan ko siya at sinabihang tumigil na siya sa kahibagan niya. Dahil kahit kailan ay wala akong sasabihin sa dalaga. Itigil na niya ang ginagawang pag-iilusyong may pagtingin ako sa dalaga. Sus, ayaw pa talaga umamin no. Haltang-halata namang may gusto ka talaga dun eh, sa katrabaho natin na yun. Ba't ba kasi ayaw mo pang umamin? Masyado ka namang pakipot, para kang babae. Aniya pa at natatawa. Nipapailing na lamang ako sa sinabi niya at naging reaksyon ng pinsan ko. Dahil sa kahit kailan talaga, napaka-alaskadora niya. Magmula nang magkatrabaho namin si Beth, ay wala na siyang bukang bibig, kundi ang dalaga at pilit na nirereto niya sa akin. Noong papalapit na ako sa bahay, ay natanaw ko si Joanna. Ang kasintahan kong bagong salta sa baryo namin. Nasa basurahan siya noon nasa bakuran siya noon at kausap niya ang aking ina. Pagkalapit ko sa kanila, ay magiliw na ngumiti sa akin ang dalaga at binati ako. Agara namang pumasok ang aking ina, kaya't kaming dalawa na lamang ni Joanna ang naiwan sa labas. Oh, napasyal ka. Panimulang wika ko. Nang magkasarilinan kami. Oo, sinadya talaga kitang puntahan dito kasi ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin. Sagot niya nang may himig na pagtatampo ang boses. Pasensya ka na, medyo naging abala lang ako sa trabaho. Kaya hindi ako nakapasyal sa bahay ninyo. Wika ako sa kanya. Alam niyo, Sir Casper, magmula nung makilala ko si Beth, ay nawalan ako ng gana na makipagkita kay Joanna. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa totoo lang, mas gusto kong si Beth ang palagi kong nakikita kaysa kay Joanna. Gayong siya naman ang kasintahan ko at hindi si Beth. Inaya ko na siyang umupo na muna sa maliit na balkonahe ng bahay. Matapos siyang umupo, ay sinabi niya sa akin kung ano ang bagay niya, kung bakit siya pumunta sa bahay. Aniya, may handaan raw na gaganapin sa linggo. At sinabihan siya ng mga magulang niyang ayain akong dumalo sa handaan. Dahil darating raw ang iba pa niya mga kaanak at gusto akong ipakilala ng pamilya niya sa mga kaanak nila. Natameme ako matapos sabihin sa akin ng kasintahan ko ang kanyang paanyaya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil sa nagkataon rin na inaya kami ni Beth na dumalo sa handaan ito sa bahay. Nakapag-oo na si Boyax kay Beth. Kaya't nakakahiya naman kung hindi ako sisipot sa usapan. Wala ka namang lakad sa linggo, diba? Tanong niya pa. Ano kasi? Nag-aalangan kong wika at nag-iisip kung ano ang idadahilan kay Joanna. Bakit? May lakad ka ba sa linggo? Tanong niyang mali. Napakamot ako sa ulo at nag-alangang tumango. Nang makahanap na ako ng irarason, ay nagsinungaling na lamang ako sa kasintahan ko. At sinabi ko sa kanyang may importante kaming pupuntahan ni Boyax. Nakita kong lumungkot ang mukha ng dalaga. Tapos ay tinanong niya ako
kung gaano raw ba kaimportante ang pupuntahan naming magpinsan. Pasensya ka na talaga, Joanna. Hindi kasi namin pwedeng ipagpaliban ang pupuntahan namin. Mahalaga talaga kasi iyon. Pangako, babawi ako sa susunod. Mga katagang tanging nasabi ko sa kasintahan ko. Nakaramdam ako ng konsyensya matapos kong sabihin iyon kay Joanna. Pero pilit ko na lamang na iwinaglit iyon sa aking isipan. Kinagabihan noon ay nag-uusap pa kami ni Boyax tungkol kay Joanna at sa dalagang katrabaho namin. Pero sandali lang iyon, Sir Casper. Dahil nakaramdam na ako ng antok at gusto ko nang matulog. Ganon na rin si Boyax. Gusto niya na rin na magpahinga. Kaya tumuwi na siya sa bahay nila. Pag-uwi niya, ipumasok na ako sa silid ko at ipinikit ko na ang mga mata para matulog na. Sobrang bigat na kasi ang nang talukap ko at para bang dinuduyan na ako sa sobrang antok. Pero tandang-tanda ko pang bago pa man ako tuluyang nilamon ng antok, ay may nalanghap akong mabango. Na para bang amoy bulaklak iyon. Hindi ko lang matukoy kung anong klaseng bulaklak ang napakabangong amoy na nalalanghap ko. Nung pilit kong idinilat ang mga mata, ay may naaninagan akong babaeng nakasuot ng purong puting mahabang kasuotang naglalakad pa palapit sa akin. Maliban doon ay wala na akong natatandaan pa dahil sa tuluyan na nga akong nakatulog. Sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng silid ko ang siyang nagpabalik ko sa akin ng bangon. Nang buksan ko iyon, ay bumungad sa akin ang aking inang nakasimangot. Nanghali ka na ng gising. Alam mo namang may lakad kayo ng pinsan mong si Boyax ngayon, di ba? Pagalit niya pang sabi. May lakad ho? Nagtatakang tanong ko. Sa kadahilan ng wala naman akong natatandaang may lakad kami ni Boyax. Ang alam ko ay may pasok kami ngayon sa trabaho. Pero maliban doon, ay wala naman kaming usapang may lakad. Sosmek ka namang bata ka. Kagabi lang ay nagpaalam ka sa akin na may pupuntahan kayo ni Boyax ngayon. Ang sabi mo pa nga, may handaan kayong pupuntahan. Kung hindi ako nagkakamali, doon yata sa katrabaho mong babae ang pupuntahan ninyo. Sagot ng aking ina. Kumunat ang noo ko at nagtataka. Naitanong ko pa sa sariling nasisiraan na ba ang aking inay. Gayong hindi ko pa naman nabanggit sa kanya ang tungkol sa pagpunta namin ni Boyax sa bahay nila Beth. Isa pa, sa susunod na araw pa yon at araw pa iyon ng linggo. Nay, ano po ba yung pinagsasabi mo? Sa susunod na araw pa po kami pupunta sa bahay ng katrabaho namin. Sa linggo pa yun, Nay. Biyernes pa lang ngayon. Nagugulo ang wika ko. Anong sa susunod na araw pa, insan? Ibang ka na ba? Ngayon ang alis natin. Nakalimutan mo na bang linggo ngayon? Sabat ni Boyax. Nakakapasok pa lang sa loob ng bahay. Linggo? Teka, ano ba yung mga pinagsasabi ninyo? Bulalas kong tanong dahil sa hindi ko talaga sila maintindihan. Huwag ka ng maraming tanong pa, insan. Kumilos na dahil inihintay na tayo ni Beth sa labas ng bahay mo. Aniya pa. Ano? Si Beth? Nasa labas ng bahay? Gulat kong tanong. Sabay pang tumango ang aking inatang pinsan. Sinabihan ako ni nanay na magmadali ng kumilos dahil nakakahiya sa bisita ko. Lalaki kong tao ay pinaghintay ko pa umano. Dahil nga sa sinabi nila, ay nagmadali na nga akong nag-asikaso. Naguguluhan man ay hindi ko na pinagtuunan pa iyon ng pansin. Nang matapos na akong makapag-asikaso sa sarili, ay lumabas na ako ng bahay. Tama nga ang sinabi ng aking ina. Nasa balkonahe ang dalaga at nakaupo. Hihingi na sana ako ng pasyensya sa dalaga dahil sa pinaghintay ko siya. Subalit natigilan ako sa pagsasalita at napatitig na lamang sa dalaga. Noong lingunin niya ako at nginitian.
Pakiramdam ko ay para akong tinuduyan sa kawalan at may mga ibong walang tigil sa pag-awit. Rinig na rinig ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na para bang anumang oras ay sasabog na iyon sa sobrang saya. Na mga sandaling iyon ay ayaw kong ikorap ang mga mata. Gawa ng natatakot akong baka bigla na lamang mawala sa paningin ko ang napakagandang dalagang maladyosa ang dating. Nasabi ko pa nga sa sarili, Sir Casper, na kung sakali mang panaginip lamang ang lahat na mga nangyayari ngayon, sana'y huwag na akong magising pa. Bumalik lamang ako sa sariling ulirat nang marinig ko ang boses ng pinsan ko at nagsalita siyang umalis na raw kami bago pa man ako langawin sa kakatitig sa dalaga. Nang tignan ko si Boyax, ay sumilay ang pilyong ngiti nito sa labi, sabay kindat sa akin. Huwag mo nang ipahalata sa dalagang patay na patay ka sa kanya. Grabe kung makatingin ka eh. Kulang na lang. Tumulo yung laway mo. Bulong niya sa akin, sabay hagalpak ng tawa. Nahiya ako sa sinabi ng pinsan ko, Sir Casper. Kulang na lang ay kutungan ko siya para tumigil na sa pang-aasar. Pamaya kasi niyan ay marinig pa siya ng dalaga at kung ano pa ang isipin nito. Loko ka talaga kahit kailan. Tara na, umalis na tayo. Kakamot-kamot sa ulong wika ko. Nagpaalam na ako sa aking ina. Pagkatapos ay umalis na kaming tatlo. Habang naglalakad sa daan, ay napapansin kong walang katao-tao sa kalsada o kaya sa bakuran ng mga kapitbahay naming nadadaanan. Alam ko kasing kadalasan tuwing linggo, kapag ganitong oras, ay marami ng mga taong nakatambay sa labas ng bahay. May mga nagchisismisan, nagdadala ng mga manok, at iba pa. Pati mga bata hindi nawawala sa kalsada na nagtatakbuhan. Pero bakit ng umagang iyon ay nakapagtatakang ni isa ay wala man lang akong nakitang tao ang nasa labas. Kundi kaming tatlo lang ni Boyax at Beth. Tinignan ko si Boyax at tinanong kung anong oras na ba. At parang wala akong nakikitang mga tao. Ewan ko, hindi ko din alam. Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Sagot niya at nagkibit balikat. Sabay ipinamulsa ang magkabilaang kamay. Hindi na ako nakapagsalita ng magwika si Beth. Nabilisan na namin dahil naghihintay na ang pamilya niya sa bahay nila. Baka raw mainip iyon sa kakahintay. Nagmadali na nga kaming maglakad at nung makalabas na kami sa baryo, ay gayon na lamang ang gulat at pagtataka ko noong may makita akong sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Huminto sa paglalakad si Beth. Tapos ay kinausap niya ang lalaking kabababa lamang ng sasakyan. Maya-maya pa ay humarap siya sa aming dalawa ni Boyax. Inutusan niya kaming sumakay na raw dahil iyon ang maghahatid sa amin papunta sa bahay ng dalaga. Saglit akong tumingin sa pinsan ko. Gawa ng hindi ako halos makapaniwalang. Isang mag-aarang sasakyan ang maghahatid sa amin papunta sa bahay ng dalaga. Sa tanang buhay ko ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong makakita ako ng ganon kagarang sasakyan. Kaya naman labis-labis ko talagang ipinagtataka iyon. Eka, sigurado ka bang dyan tayo sasakay? Hindi ka ba nagbibiro? Naninigo raw ang tanong ko sa dalaga na medyo kinakabahan. Oo, sigurado akong dito tayo sasakay. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi ko alam kung paniniwalaan kong sinasabi ng dalaga. Kaya nag-aalangan pa akong pumasok sa sasakyan. Sa isip-isip ko kasi noon ay baka biniro lamang ako ng dalaga. Pero nung pumasok na si Boyax sa sasakyan at paulit-ulit akong tinatawag,
at pinapapasok sa loob, ay wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na. Noong bumibiyahe na kami papunta sa bahay ng dalaga, sa di malamang dahilan, ay nakaramdam ako ng antok. Kahit na bagong gising lang ako noon, panay ang paghihikab ko at ganon rin ang pinsan ko. Hanggang sa hindi ko na nga namalayang, nakatulog na pala ako. Makaraan lang ang ilang sandali, ay nagising ako sa mahinang pagtapik sa balikat ko. Nung idilat ko ang mga mata ay sinabi sa akin ni Beth na nakarating na umano kami sa bahay nila, kaya bumaba na raw kami ng sasakyan. Ano? Nakarating na tayo? Tanong ko sa dalaga, dahil takang-taka na talaga ako. Sa kadahilan ng parang hindi pa nga ganun katagal ang pag-idlip ko. Tapos nakarating na agad kami sa pupuntahan. Oo, andito na tayo, sagot ng dalaga, at sinabihan niya muli akong bumaba na. Pagkababa ko nga ng sasakyan, Sir Casper, ay saglit kong iginala ang paningin sa buong paligid. Dahil sa kahit na napakaganda ng mga tanawin ang nakikita ko sa buong paligid, ay may kakaibang kaba akong nararamdaman. Yun bang parang may nagbabadyang panganib na nakaabang. Habang iginala ko ang paningin, ay napansin kong parang may kakaiba ang lugar na kinaroroonan namin. Oo, maganda kung sa maganda ang lugar at ang mga tanawin. Pero may kakaiba talaga mga kaswang. Hindi ko lang matukoy-tukoy kung ano. Ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Beth at hinawakan ng kamay ko. Nagulat at napaigtad ako sa ginawa ng dalaga. Hindi ko inasahan ang ginagawa niyang paghawak sa kamay ko. Noong tignan ko siya ay matamis ang ngiting iginawad niya sa akin. At pagkatapos ay niyaya niya nang akong pumasok na kami sa loob ng bahay. Sandali lang, si Boyax? Tanong ko. At hinagilap ang pinsan ko dahil sa hindi ko nakita si Boyax noong lumabas ako ng sasakyan. Nasa loob na ng bahay. Ang tagal mo kasing magising kanina kaya nauna nang pumasok ang pinsan mo. Gutom na raw kasi siya. Nakangiting sagot ng dalaga at iginaya niya na ako papasok ng bakuran. Nagpatianod na ako sa ginawang paghatak ng dalaga sa kamay ko. Hindi na ako nagreklamo pa at sumunod na lamang ako sa kanya. Nung malapit na kami sa pintuan ng bahay, ay natuon ang pansin ko sa malaking punong nasa bakuran ng bahay. Saglit na kumunot ang noo ko. Gawa ng parang pamilyar sa akin ang punong iyon. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko nakita ang punong kahoy na iyon. Itatanong ko pa sana sa dalagang tungkol sa puno kung ano ang tawag noon. Kaya nga lang ay mukhang aligagana siyang makapasok kami sa loob ng bahay. Halos makaladkad na nga ako kung hindi ko pa sinabi sa kanyang magdahan-dahan lang kami sa paglalakad. Ay baka matalisod pa kaming dalawa o matumba man lang. Humingi naman ng pasyensya ang dalaga at sinabing masyado lang raw siyang natuwa at hindi na makapaghintay pang ipakilala ako sa pamilya niya. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay nagulat ako nang makita kong madami palang mga panauhin ang pamilya ng dalaga. At halos karamihan sa mga naroroon ay mga naggagandahang kababaihan. Kakaiba rin ang kanilang mga kasuotan dahil sa para silang mga engkantadang may mga magagarang kasuotan. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya sa sarili. Ang simple-simple lang kasi ng suot ko. Samantalang ang mga bisita ng pamilya ni Beth ay grabe ang gaganda ng mga suot nila. Isa-isang ipinakilala ako ni Beth sa pamilya at doon nga ay napag-alaman kong lahat silang magkakapatid ay kapwa mga babae. Ilan lang rin ang mga kalalakihan ang naroroon para makilahok sa kasiyahan.
Mabuti naman at napapayag ka nitong anak kong dumalo dito sa bahay namin. Masayang wika pa ng ina ni Beth sa akin. Nahiyang tumango ako sa ina ng dalaga. Sa kadahilan ng kahit matanda na ito, ay hindi mo mapaghahalataan. Kung pagtatabihin nga silang dalawa, ay hindi mo alam na ina siya ni Beth. At pag-aakalahan mong panganay na kapatid lamang ito ni Beth. Saglit na iniwanan ako ng dalaga. May kukunin lang siya at babalik rin naman umano siya kaagad. Nananatiling nakatayo lang naman ako sa bulwagan habang hinahagilap ng mga mata ko kung saan naroroon ang pinsan ko. Simula pagpasok ko ay hinahanap ko na si Boyax, pero hindi ko siya makita-kita. Nakita ko namang nagkakasiyahan na ang lahat at ang iba pa nga ay kumakain na. Sobrang saya rin ng tugtugan. At talagang mapapainda ka, Sir Caspar, habang pinapakinggan iyon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay kung bakit hindi mawala-wala ang kaba ng dibdib ko na para bang may nagbabadyang panganib. Langya, nasa na kaya ang taong yun? Mamaya ka lang talaga sa akin. Humanda ka talaga dahil hindi kita titigil ang kutungan. Nakalain mo ba namang iwan akong mag-isa? Naiinis kong sambit sa sarili at patuloy pa rin hinahanap ang pinsan ko. Maya-maya pa ay nakita ko na si Boyax. Naroroon lamang ito sa nag-uumpukang mga kababaihan at abalang-abala sa paglantak ng pagkain na akala mo'y wala ng bukas pa. Napapailing na lamang akong naglakad papalapit sa pinsan ko para sana'y pagsabihan siyang maghinay-hinay sa pagkain. Gawa ng nakakahiya sa mga taong naroroon. Siya na lang kasi ang pinapanood ng mga kadalagahang nag-uumpukan. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ako, ay narinig kong tinawag ni Beth ang pangalan ko. Nung lingunin ko kung saan ang gagaling ang boses, ay nakita ko ang dalagang masayang nakangiting nagmadaling maglakad papalapit sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya. At ikinawit ang kamay sa braso ko. Sinabi ko sa kanyang pupuntahan ko lang sandali ang pinsan ko. Pero agara naman siyang tumutol. At nagwikang hayaan ko na lang raw si Boyax. Masaya na raw iyon kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Ang mabuti pa ay sumunod na lang raw ako sa kanya dahil nakahanda na ang pagkain. Patanggi pa sana ako, pero mabilis na akong hinatak ni Beth palayo sa nag-uumpokang mga kadalagahan kasama ang pinsan ko. Lumabas kami ng bahay at umikot papunta sa gilid ng bakuran. Nang naroroon na kami, ay mas lalo akong namangha sa kadahilan ng napakaraming pagkain ang nakahain sa mahabang mesa at may iba't ibang klase pang mga bulaklak. Halika na, kumain na tayo. Matamis siyang ngiting aya sa akin. Sige. Nag-aalang ang tango ko sa dalaga. Sa totoo lang mga kaibigan, kahit na napakaraming mga pagkain ang nakahain sa harapan ko, ay hindi ako nakaramdam ng gutom. Kumain ka na. Muling wika niya sa akin. At hahainan na niya sana ang plato ko ng pagkain. Pero pinigilan ko siya at sinabayang ako na lang ang maglalagay. Para hindi madismaya ang dalaga, ay kumuha ako ng kamote at parutas. Iyon ang kinain ko habang nakikipagkwentuhan dito. Bakit yan lang ang kinain mo? Tanong ni Beta at inalok niya sa akin ang iba pang mga pagkaing nasa harapan namin. Pasensya ka na, Bet, pero busog ba kasi ako? Pwede bang mamaya na lang akong kumain? Wika ko sa kanya. Ano kasi?
Parang mas gusto kong maglakad-lakad na muna. Ang dami ko kasing nakikita mga nagagandahang tanawin dito. Palusot ko na lamang nung napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Matapos kong tanggihan ang makapagkaing inalok niya. Napansin kong dumilim ang kanyang mukha at sumimangot. Tapos ay napakatalas ang mga matang tumititig sa akin. Ganoon ba? Sige, sasamahan kitang maglakad-lakad. Anya. At muling lumiwanag muli ang kanyang mukha na parabang nakatanggap ng magandang balita. Sasabihin ko pa sana sa kanyang wag na niya akong samahan pa. Pero mabilis na siyang tumayo at lumapit sa akin. Kaya naman wala na akong nagawa pa, kundi ang sumunod na lamang sa dalaga. Nang maglakad-lakad na kaming dalawa ni Beth, sa Daisy na sadya, ay natuon ang pansin ko sa mga bisitang nasa loob ng bahay. Nakita ko ang mga iyon mula sa bintana. At sa maniwala man kayo o sa hindi mga kaswang, basta maniwala na lang kayo eh. Halos tubuan ako ng kilabot sa buong katawan. At aaminin kong sandali akong natulala. At para bang tinakasan ng kaluluwa nang makita ko ang panauhin sa loob ng bahay. Dahil sa ang kanina mga kababaihang nag-uumpukan kung saan naroroon ang pinsan ko, ay malinaw na malinaw kong nakikitang kakaiba ang kanilang mga kaanyuan. Putlang-putla ang kanilang mga balat na tila ba wala ng dugong dumadaloy sa kanilang mga katawan. Malaki at halos lumuwa na rin ang kanilang mga mata at ang bunganga naman nila ay halos umabot na sa tenga. Doble-doble ang kilabot na nararamdaman ko. Lalong-lalo na nung makita ko ang isang nakakapangilabot na nilalang ang nakakapit sa likuran ng pinsan ko. Tuwang-tuwa pa ang mga iyong nagkakasiyahan. Ilang beses ko pang ikinorap-korap ang mga mata para lang masigurado kung totoo ba ang mga nakikita ko. Baka kasi nagkamali lang ako, Sir Casper. Kumbaga namamalikmata lamang ako. Ngunit nakailang beses ko nang ikinarap-korap ang mga mata ko. Pero ganun pa rin. Nakikita ko pa rin ang mga nakakakilabot na nilalang na hindi ko mawari kung anong tawag sa kanila. Sa takot na nararamdaman ko, ay bahagya akong napaatras. At hindi ko nga namalayang naatrasan ko na pala ang dalagang si Beth. Napapapitlag na lamang ako noong hawakan ni Beth ang braso ko. At tinanong niya ako kung ayos lang ba raw ako. Natataranta namang sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko. Pero para siyang bingi dahil sa hindi man lang niya pinakinggan ang sinasabi ko. Bagkos ay nakangisi pa siyang inaya akong magpatuloy na raw kami sa paglalakad. Hindi, Beth. Uuwi na ako. Pasensya na. Pero uuwi na kami ng pinsan ko. Wika ko sa dalaga nang mapansin kong wala siyang pakialam sa sinasabi kong mga nakakatakot na nilalang ang nakita ko. Sinabi ko sa dalagang pupuntahan ko lang ang pinsan ko para ayain ang umuwi. Akmang tatalikod na sana ako nang biglang hawakan ni Beth ang kamay ko at sa galit na boses ay madiin niyang sinabi sa aking hindi ako pwedeng umalis. Nasa teritoryo na niya ako, kaya siya ang masusunod. Kapag daw sinabi niyang hindi ako pwedeng umalis, ay hindi talaga pwede. Nalintik na. Ulitan magbilat. Sandali akong natigilan nang makita ko ang unti-unting pagbabago ng anyo na Beth. Ang kaninang napakaganda at napakaamo niyang muka ay naging isa na iyong mabagsik. Parang may mga markang ugat ng puno na rin ang braso niya at maging ang mukha nito. Sandali. Sino ka? Bitawan mo ako.
Pasigaw kong sabi. Sabay iwan na siwas ko ang kamay ko para mabitawan ng nilalang na nakahawak. Matagal na akong may pagtingin sa iyo, Joshua. Pero kahit na anong gawin ko, ay ayaw mo talaga akong pansinin. Lahat ginagawa ko na. Tinipon ko ang mga alagad kong mga diwata para lang imbitahan ka dito sa lugar namin. At kagiliwan mo ako at hinding-hindi mo na iisipin pang bumalik sa inyo. Pero tila hindi pa rin epektibo ang mga ginawa kong iyon. Ang mas mabuti pa ay daanin na kita sa dahas upang sa ganun ay mapapasa akin ka na magpakailanman. Wala na akong magiging kaagaw sa iyo. Nanggagalaiting sigaw ng nilalang at halos dumadagondong na iyon sa sobrang lakas. Sa pabulyaw na boses ay inutusan nito ang mga kasamahang napakapangit na nakita kong sunod-sunod na nagsilapitan sa kanya para dakpin daw umano ako at ikulong kasama ang dalawang bihag. Agaran na akong nilapitan ng mga kahindig-hindig na nilalang at sa pilitang kinakaladkad pabunta sa likuran ng bahay. Nagsusumigaw ako at nagmamakaawang bitawan nila ako. Pero parang mga bingi ang mga hinayupak dahil sa wala silang pakialam. Bagkus ay patuloy lamang nila akong kinakaladkad papunta sa kung saan man. Samantalang ang nilalang namang si Beth na nag-imbita sa aming dalawa ng pinsan ko ay nakangisi lamang iyon habang sinusundan ako ng tingin. Parang tuwang-tuwa pa siya sa ginawa ng kanyang mga alipores na pagkaladkad sa akin. Nung nasa likuran na kami, ay doon pa ako mas lalong nangilabot dahil sa nakita ko ang napakaraming mga taong nakakulong at kabilang naroon ang pinsan ko. Sa pilitan at pabalibag naman akong ipinasok sa malawak na kulungang yari sa mga nagkikintabang bakal na aakalain mong ginto. Nang maipasok na ako, nagmamadali namang maglakad pa alis ang mga nilalang na may mga mapuputlang balat. Mga animal kayo! Ilabas niyo ako rito! Papatayin ko kayo isa-isa oras na makalabas ako rito! Mga pisti kayo! Sigaw ko at pilit na niyuyugyug ang rehas na gawa sa bakal. Joshua, itigil mo na yan. Kahit anong gawin mo ay hinding-hindi na tayo makakawala rito. Boses ng babae mula sa likuran ko. At kaboses iyon ng kasintahan kong si Joanna. Agaran akong lumingon para alamin kung sino ang nagsalita at bakit kaboses niya ang kasintahan ko. Sa paglingon ko nga ay nanlaki ang mga mata ko nung makita ko si Joanna. Joanna, ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka naririto? Tinatanong pa ba yan? Natural, gaya natin ay naimbitahan rin siya ng mga pesteng diwatang mga yan dito sa lugar nila. Sabat ng pinsan kong si Boyax. Naimbitahan? Pero paano? Saka anong sinasabi mong handaan sa lugar ng mga diwata? Anong klaseng lugar ba itong napuntahan natin? Sunod-sunod na tanong ko. Lugar nga ng mga diwata, di ba? Kasasabi ko lang kanina eh. Sagot ng pinsan ko. Gulong-gulo na ang isipan ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyayari at bakit napunta kami sa ganong sitwasyon. May naging kaibigan akong nagngangalang Rona. Siya ang nag-imbita sa akin dito. Ang sabi niya ay may handaan na raw kaming dadaluhan. Hindi ko naman alam na handaan pala sa lugar ng mga diwatang sinasabi niyang handa ang dadaluhan namin. Paliwanag sa akin ni Joanna, kaya't muling tumingin ako sa kanya. Rona? Sinong Rona? Sambit ko. At naisip ang katrabahong si Rona Beth o Beth na siya ang nag-imbita sa aming dalawa ni Boyax.
na dumalo rin sa handaan na ito. Sa isip-isip ko, hindi kaya iisa lamang ang taong nag-imbita sa amin na dumalo sa handaan. Ang Rona na sinasabi ng kasintahan ko ay siyang katrabaho kong si Beth. Naloko na. Bakit pati ang kasintahan ko ay naririto? Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa peligro ang kasintahan ko. Gaya ng iba pang mga kasamahan ko sa kulungang ito. Wika ko sa isipan. Napayakap na lamang ako sa kasintahan ko at iniisip kung paano siya maliligtas sa kamay ng mga nilalang na naglagay sa amin sa kulungang iyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano kami makakaalis roon. Sandali, kumain ka ba o tumikiman lang ng pagkain nilang inihain nila sa pagkainan? Tanong sa akin ni Joanna. Oo, kumain ako. Pero kamote lang at saka prutas ang kinain ko. Maliban doon ay wala na. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Wika pa ng kasintahan ko at huminga ng malalim. Tinanong ko siya kung bakit niya naitanong kung kumain ba ako ng mga pagkaing nasa handaan. Naalala ko kasing nilalantakan ng pinsan ko ang mga pagkaing nakahanda doon sa mesa, kung saan ito nakapwesto kanina. Umiling-iling ang kasintahan ko at sinabing wala umano. Naitanong niya lang raw ang mga bagay na iyon. Makaraan ang ilang sandali ay nakita ko nang naglalakad na papalapit sa amin ang mga kawal ng diwatang sinasabi ni Boyax. Habang papalapit sila, ay nag-isip na kagad ako ng paraan kung paano kami makakatakas sa lugar na kinasasadlakan. Sa mahinang boses ay sinabi ko kay Joanna at Boyax ang naging plano ko. Sunod-sunod naman silang tumango habang pinapakinggan ang mga plano ko. Kahit ano man ang mangyari, hindi dapat tayo maghiwa-hiwalay. Maliwanag ba? Wika ko sa kanila. Halos sabay na tumango ang dalawa. Ramdam ko ang kaba at tensyon ng dalawa. Maging ako man ay kinakabahan na rin. Pero pilit kong pinapatatag ang sarili. Alang-alang sa pinsan ko at sa kasintahan ko. Hindi ko pinapahalata sa kanila ang totoong nararamdaman ko. Anong kailangan mong hinayupa ka? Tanong ko sa nilalang nang mabagbuksan na nito ang kulungan at pahablot akong hinatak palabas. Sandali, saan mo dadalhin ang pinsan ko? Galit na tanong ni Boyax at hinawakan ng damit ko upang mapigilan ito ang paghatak sa akin ng dalawang engkantong may nakakatakot na wangis. Hindi nagsalita ang dalawang nilalang. Bagkus ay walang kahirap-hirap na hinawi ng isa sa mga ito ang kamay ng pinsan ko para maalis iyon mula sa pagkakahawak. Noong tuluyan ng makabitaw ang pinsan ko, ay marahas na akong hinatak ng dalawa at sa pilitang kinaladkad. Dinala ako ng dalawang nilalang sa isang malawak na bulwagan, kung saan may nakikita akong mga kababaihang nilalang na may nakakatakot na itsura. Ng mga sandaling iyon, Sir Casper, ay hindi ko na talaga napigilan ang takot na nararamdaman ko. Halos mamutla na ako sa sobrang takot. Lalo na nung sa isang kurap lamang na mga mata ko ay naging makulimlim na ang buong paligid. At ang kaninang bulwagang kinasasadlakan ko ay naging isa na iyong napakalawak na kagubatang may mga nagtataasang puno. Noong may maramdaman akong malamig na bagay ang dumantay sa braso ko, ay doon na ako tuluyang napasigaw dahil sa gulat at takot na nararamdaman. Nang tignan ko kung ano iyon, ay halos panawan na ako ng ulirat. Sa kadahilan ng si Beth ang humawak sa braso ko, pero nasa pangit na kaanyuan siya. Ewan ko ba kung hallucination lamang ba ang lahat ng mga nakita ko o totoo.
dahil sa kitang-kita ko ang maitim na aurang lumalabas sa kanyang katawan. Kakaiba ang amoy na nalalanghap ko mula sa kanya. Galit na nanlilisik ang mga matang binulyawan ako at sinabihang hinding-hindi na raw ako makakabalik pang buhay sa pamilya ko. Kahit ano pa ang mangyari. Habang buhay na ako magiging alipin niya. Oras na hindi ko kainin ang mga pagkaing ibibigay ng isa sa mga alagad niya. Kung nais ko maging maayos ang buhay ko sa teritoryo niya, sundin ko daw lahat ng mga gusto niyang ipagawa. Hindi. Tigilan mo akong hayop ka. Hinding-hindi ko kakainin ang pagkaing iyan. Sigaw ko at pilit na ilalayo ang pagkaing bitbit ng isa sa mga alagad niya. Galit naman na nagsusumigaw si Beth. Nasa pilitang ipinapakain ang itim na pagkaing hindi kumuwari kung anong klaseng pagkain iyon. Agara naman akong nagpupumiglas upang sa ganun ay makawala ako sa ginagawa ng diwatang si Beth. Sinabihan ko siyang kailanman ay hindi niya makukuha ang nais niya. Hindi ako papayag. Gagawa ko ng paraan para makaalis kami sa lugar na kinaroroonan. Muli ay dumadagundong ang malakas na pagtawa ng diwata na siyang nakakapagpadagdag kilabot at takot sa buong sistema ko. Dahil sa hindi ako pumapayag at sumang-ayon sa kagustuhan ng diwata, ay inutusan niya ang mga alagad niyang saktan at pahirapan ako. Huwag raw tumigil ang mga alipores niya hanggat hindi ako sumunod sa nais niya. Lahat ng pangbubugbog na natanggap ko mula sa dalawang nilalang na may malatik balang ang wangi Sir Casper ay pikit matang tinanggap at tiniis ko iyon. Kahit anong pagpupumilit ang gawin nila, ay hindi ako pumayag sa kagustuhan ng diwatang kainin ang pagkaing inaalok niya. Noong nanawa na siguro ang diwata sa ginagawang pananakit ng mga alagad niya, ay inutusan niya ang mga itong itali ako sa paanan ng puno. Pagkatapos ay sumunod na dito dahil may pupuntahan pa umano sila. Gara namang sinunod ng dalawa ang ipinag-utos ng diwata. Noong ako na lang mag-isa ay doon na tuluyang tumulo ang luha ko. Sumutsari na ang nararamdaman ko na mga oras na iyon. Sakit ng katawan, kawalan ng pag-asang makaalis pa kami sa lugar na kinasasadlakan. Matapos kong maibuhos ang lahat ng luha, ay pinikit ko ang mga mata at pinakalmang sarili para makapag-isip ng maayos. Maya-maya pa ay sunod-sunod na pagsitsit ang narinig ko mula sa kung saan. Mabilis na idinilat ko ang mga mata at hinanap kung sino ang sumisitsit. Insan, sambit ko nang makita ko si Buyax at si Joanna na nagmamadaling maglakad pa palapit sa akin. Suminya si Buyax sa akin. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Kaya tumahimik ako at nagbalingalinga sa paligid. Paglapit nila ay nagmamadali na akong kinalagan ni Buyax. Pagkatapos ay sabay na kaming tumakbo papalayo. Subalit hindi pa man kami nakakalayo, ay narinig ko na malakas na sigaw ng diwatang nag-imbita sa amin. Narinig kong inutusan niya ang mga alagad niyang hanapin ako. At huwag na huwag umanong bumalik ang mga ito hanggat hindi nila ako mahahanap. Saglit na nagkatinginan kaming tatlo bago muling tumakbo na palayo. Wala kaming pakialam kung saan man kami mapadpad, Sir Casper. Basta't ang mahalaga lamang sa amin ay makalayo sa lugar na iyon at makabalik sa baryo namin. Magkahawak kamay kami ni Joanna habang tumatakbo. Hanapin natin ang lagusan para makalabas tayo dito bago pa man nila tayo makita at mahuli. Wika ni Boyak sa akin. Sandali, paano natin mahanap ang lagusang sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam. Basta't bahala na. Tumakbo na lang tayo ng tumakbo hanggang sa mahanap na natin ang lagusan
Aniya at muli na nga kaming nagtatatakbo. Habang tumatakbo ay rinig na rinig namin ang mga yabag ng paang mga animoy, mga kabayong naghahabulan pasunod sa amin. Labis-labis na ang kabang nararamdaman ko, pero pilit ko lamang iyong binaliwala. Narinig kong may sumugaw mula sa likuran namin at sinabing natagpuan na raw kami. Bilisan pa raw nilang tumakbo upang sa ganun ay maabutan kami at maibalik sa kanilang renang diwata. Huwag tayong tumigil sa pagtakbo. Kahit anong mangyari, ay huwag nating hayaang mahuli tayo ng mga engkantong yan. Mas mainam pang mamatay na lang kaysa makulong ng panghabang buhay sa kaharian na ito. Wika ko sa mga kasamahan ko at mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Hanggang sa ilang kilometro na lamang ang layo ng mga nilalang sa amin. Sa di malamang dahilan ay bigla kong naalala ang punong nakita ko nung bagong dating pa lamang kami. Parang may kung sinong nag-udyok sa akin na hanapin ang punong iyon at doon kaming tatlo magtago. Huminto ako sa pagtakbo at pilit na inaninagan kung nasaan ang punong iyon. Nagbabaka sakali akong makita ko iyon para doon kami makapagtago. May kadaliman na kasi ang buong paligid. Kung magpatuloy pa kami sa pagtakbo, ay baka maubos lamang ang lakas namin nang hindi pa mahanap ang lagusan. Naisip kong magtago na muna kami at hintayin na lamang ang pagbukang liwayway bago muling hanapin ang lagusan. Malaki ang punong iyon at malapad, kaya tiyak akong makakapagtago kami doon. Bakit ka huminto sa pagtakbo, Insan? Tanong sa akin ni Boyax. Hindi ko na nasagot pa ang tanong niya dahil sa nakita ko na ang punong hinahanap ko. Agad na hinata ko si Joanna at sinabihan si Boyax na magmadali nang sumunod sa amin. Muli ay tumakbo na naman kami at tinunton ang puno. Habulin niyo ang mga bihag. Bilisan niyo. Utos ng nakakataas sa mga alipores ng diwata. Noong saglit na nilingan ko sila, ay malapit na nila kaming maabutan. Nasambit ko na lamang sa sarili na sana magkaroon ng himala. Mahanap na namin ang lagusan para makawala na kami sa malabangungot na lugar ng mga diwata. Subalit, Sir Caspar, makaraan lamang ang ilang minuto at noong malapit na naming marating ang punong iyon, ay nakaramdam ako ng pamimigat ng katawan na para bang may nakadagan sa balikat ko. Nahihirapan rin akong tumakbo at alam kong ganun rin ang pinsan at ang kasintahan ko. Gayunpaman ay hindi ako nagpadala sa nararamdaman kong iyon. Iniisip kong baka kagagawan lamang iyon ng diwatang Rena para hindi kami makapagtagong tatlo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Joanna at pinilit ko talagang makarating kami sa malaking punong iyon. Para kasing may nag-uudyok sa isipan kong lumapit kami sa puno nang sa gayon ay maging ligtas kaming tatlo. Narinig kong nagwika ang pinsan kong hindi niya na raw kayang tumakbo kaya mauna na kaming dalawa ni Joanna. Susunod na lang raw siya at ipinapangako niyang magkikita pa kaming muli. Umanggi ako at sinabi ko sa kanyang sabay kaming tatlong makarating sa punong sinasabi ko. Hindi pwedeng maiwan siya dahil nangako kami sa isa't isa na walang iwanan anuman ang mangyari. Magrereklamo pa sana ang pinsan ko, pero mabilis ko na siyang hinatak kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang sumunod na sa amin. Sa kabilang kamay ay hawak ko si Joanna at sa kabila naman ay ang pinsan ko. Noon ngang tuluyan na naming narating ang puno at sakto lamang ang pag-ikot ay tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Bago ako tuluyang nawala ng malay, ay pumasok pa sa isipan kong wala na. Katapusan na naming tatlo at kailanman ay hindi na kami makakaligtas pa dahil maaabutan na kami ng mga kawal ng diwata. Noong bumalik na ako sa ulirat,
Marahan kong idinilat ang mga mata. Bumungad sa akin ang inang umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ko. Marahan kong ikinalaw ang kamay ko para mapukaw ang atensyon niya. Mabilis na tumingin siya sa akin at tuluyan ng bumalahaw at walang pagdadalawang isip na niyakap ako. Sa pagdaan ng mga sandali, Sir Casper, ay medyo magaan-gaan na ang pakiramdam ko. Doon ko palang napansing magkatabi kaming tatlo ni Joanna at Buyaks. Halos sabay pa kaming nagising na para bang nanggagaling lamang kami sa malalim na pagtulog. Napagalaman kong mahigit 1 linggo na pala akong walang malay at ganoon na rin ang pinsan kong si Buyaks at ang kasintahan ko. Agad na pinatignan nila ako sa albularyo at doon nga ay napagalaman nilang may nagkakagusto sa aking diwata at nais ng diwatang iyon na maangkin ako. Nakipaglaban ang albularyo sa diwatang ito upang sa ganun ay hindi tuluyang makuha ang kaluluwa ko, pati ang mga kasama ko. At sa kabutihang palad nga ay natalo ng albularyong iyon ang reyna ng mga diwata. At siya rin ang dahilan kung bakit natuntun ko ang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Sinabi rin sa amin ng albularyo na kaya pati si Joanna pinagbalakang gawa ng hindi maganda ng diwatang nagkakagusto sa akin dahil sa napag-alaman noon, nakasintahan ko ang dalaga at malaki ang pininibughong nararamdaman ng diwata dito. Nito pa, hindi na raw kami mag-aalala pa dahil hindi na kami malalapitan pa ng mga masasamang nilalang. Dahil may pangontra siyang ibinaon sa katawan naming tatlo upang sa gayon ay hindi na maulit pa ang mga nangyari. Magmula nga noon, Sir Casper, ay naging tahimik na at payapa ang buhay naming tatlo. Ipinangako ko rin sa sariling kailanman ay hindi na ako mambababae pa. Sa pagtagal ng panahon, ay nagkatuluyan din kami ni Joanna. At ayaw na rin ng mga magulang namin na maghiwalay na kami. Kasi botong-boto din ang mga magulang niya sa akin. Ganon din ang mga magulang ko. Sa ngayon po ay may 3 na kaming anak. May sariling negosyo na rin dito sa Samar. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento, mga karomantik. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana lahat ng babaero ay magpakatino na. At huwag kalimutan mag-subscribe para lalo pa akong ganahan. Alright.